Shout out to Renzon Channels. Meron siyang tanong at ang kanyang tanong, Ma'am, ano ang paliwanag niyo dito sa birthday ni Jesus which is December 25? Bakit si Julius Africanus ang nag-compute nito para i-celebrate ang Christmas Day, December 25? Gisugo ba kini sa anghel sa Diyos? Inutos ba ito ng anghel ng Diyos? Ayan, no? Ang atin po ditong sagot, mga kapatid. Historically speaking, ito pa lang si Julius Africanus, isang writer, no? During the time, around 221, writer po siya. At ang nag-official po nito, no, in Roman Catholic, ito kasi yung kasaysayan, in Roman Catholic Church history, Pope Liberius is traditionally credited with officially ordering the celebration of Jesus' birth on December 25 in 354 AD, thereby formalizing it within the church calendar. Okay, binasihan po yung church calendar, mga kapatid. While Sixtus Julius Africanus was one of the earliest Christian writers around 221 AD. Ayan, no? Kaya lang, itong si Sixtus Julius, he wasn't able to formalize it, but it was the time of Pope Liberius. He has the authority, to formalize this celebration. Ang Santo Papa lang kasi yung makredit, no? Dahil sa kanya manggagaling yan ang official celebration sa December 25. At dagdag pa niya dito na ayon daw sa anghel, ang inutos lang is pangalanan lang ni Jose at ni Maria, si Jesus, ang batang isilang bilang Jesus, no? Yun lang daw ang utos. Dami pang utos. Dami pang utos dyan, mga kapatid. Pero gusto lang talaga niyang malinaw ito, no? Na ang kanyang punto at diin nito, na siya mismo, itong si Renzon's Channel, hindi siya kumbinsido sa December 25 dahil ayon dito sa kanyang komento, this is a blasphemy into the word of our Almighty God. Bakit ang pag-celebrate ba, no? Upang ang pagdiriwang ng kaarawan ni Jesus December 25. Kailangan ba talaga yang i-question? Paano maging blasphemy? Blasphemy ba yan? Ano ba yan? Karumal-dumal ba yan nagawain? Masama ba yung pag-celebrate? Siguro ang masama doon, nag-celebrate ka, inutang mo yung pera, bumili ka ng pagkain, yun yung masama. Pagkatapos, ang magiging masama doon, no, is protest ka ng protest, pagkatapos nagkikain ka sa celebration, yun yung masama. Ito pa, ang hindi maganda pakinggan yung kontra ka ng kontra sa December 25, pagkatapos nakijoin ka ng Christmas party, masayang-masaya kang tatanggap sa Christmas bonus, Christmas gift, nangangaroling pa yung inyong simbahan, yung grupo nyo, yung sekta nyo, nangangaroling pa, pagkatapos kumakanta-kanta pa kayo ng Joy to the World, no? Kasama yan sa celebration yung pagkanta. Kaya nga, ano bang masama kung kaming mga Katoliko ipagdiwang namin ang kaarawan ni Jesus sa December 25? Calculation yan ng mga scholars. Kaya nga, ang simbahang Katoliko, meron kaming tinatawag na proof, no? Basihan, prueba, scholarly consensus na bawat informasyon na research ng mga nakuha ng mga scholars, no, is synchronized, pareho, magkatunog, pareho lang, the same, no, na information. Ayan, magkaiba man ang araw, magkaiba man ang oras sa kanilang halungkat, no, ang importante, the same yung kanilang information about sa birthday of Jesus Christ, na panahon ng taglamig, ganyan,
panahon ni Nero, ganyan, no, mga kapatid. So, ang December 25 po, no, yan po ay pinagdiwang natin sapagkat masaya tayong mga Kristiyano Katoliko na isinilang ang ating tagapagligtas. Ano ba ang prueba ebidensya ng isang nananampalataya sa Diyos na masayang nananampalataya sa Kanya, no? Nakalimutan na lang ang birthday ni Jesus kahit hindi natin ma-sure ang birthday ni Jesus. Example lang ha. Kung hindi mo ma-sure ang birthday ni Jesus, tulad sa papa ko, dahil hindi na namin alam, hindi namin matrace yung kanyang birth date. No, walang nakatrace, kaya wala ding record yung papa ko. Kaya ang nangyari, ano na lang, kinalculate na lang namin yung birthday ng aming papa at nilagay na lang namin sa December 20. Kasi hindi namin alam, basta ayon sa aming papa ay ano daw yun, taglamig. Tapos ano daw, parang malapit na yung Christmas daw, yung birthday ni papa. So, yun nga, dahil malapit sa Christmas yung birthday ni papa, so December 20 namin pinigdiriwang. Ganyan lang ba sa kay Jesus Christ, no? Pero mas authentic itong kay Jesus Christ kasi ang nag-calculate mga scholar, hindi tulad sa mga BO-BO, no? Nag-calculate na minsan walang kain, na-calculate lang, no? So yun, ayon pa sa kanya dito, na maliban sa sinasabi niyang, this is a blasphemy to the word of our Almighty God. He is the one gave the name to His begotten Son. And only name lang ang binigay niya at ito ang pangalan na Jesus Christ. But human computed His birthday para i-celebrate. Ay, nako. Ang Biblia nga, sinulat ng tao, human pa rin. May participation po, malaki po ang participation, cooperation ng tao sa kaligtasan, no, sa mundo. Malaki ang participation, kaya nga si Maria, si Joseph, ayan, malaki ang kanilang steward. Sila yung katiwala, pinagkatiwalaan ng Diyos Ama upang magtagumpay yung kasaysayan ng kaligtasan kasama kay Jesus. No, suportado sila kay Jesus noong nangyari yung pagligtas sa ating lahat. Kaya itong mga tanong mo, no, Renson's Channel, no, nararapat lamang na maging ikaw mismo, magpalalim ka sa katuruan upang hindi yung pinakamababaw lang ang ma-absorb mo mula sa iyong pastor na lagi lang letra por letra kasi walang nakasulat na utusan ang tao sa pag-compute ng birthday ni Jesus Christ. Nakasulat nga sa John chapter 21 verse 45 na kahit ang buong mundo hindi ito magkasya kung isulat lahat ng ginawa ni Jesus, misyon ni Jesus. Pagkatapos ang dami mong mga dyan, no, what if, no? Tapos sabi naman niya dito, dugtong niya, this is a lie celebration, an antichrist celebration. Ang antichrist, sila yung sumasalungat. Paano kami magiging antichrist? Masaya nga kami na isinilang si Jesus. So, sino kaya ang matatawag na antichrist? No? Halimbawa ako, nag-celebrate ako ng aking birthday. Masayang masaya kami lahat. Tapos ikaw lang dyan ang ikaw lang dyan ang malungkot. Antay-adin ka. Marami kaming masaya sa birthday ko. Halimbawa, nag-celebrate kami ng baptism. Masaya kami. Pagkatapos ikaw, hindi ka masaya. So, ibig sabihin, ikaw yung antay. Kaya hindi pwedeng tatawagin mong anti-Christ ang celebration. Ano yan? Lubos naming minamahal si Jesus. Kaya nga, sineselebrate namin December 25. Renson Channel. Shout out sa'yo.